Sa patuloy na modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, isa na namang makabagong hakbang ang inilunsad ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon ay gumagamit na sila ng 3D printing technology para gumawa ng mga drone na layong palakasin ang kakayahan ng bansa sa hinaharap na depensa at digmaan. Ayon kay General Romeo Bronner, ang Chief of Staff ng AFP, nagsimula na ang 3D printing project noong nakaraang taon. Gagamitin umano ang mga drone na ito para sa surveillance o pagmamanman, lalo na sa bahagi ng West Philippine Sea. Inamin din ng general na naghahanda ang bansa sa mga posibleng senaryo, kabilang na ang tensyon sa Taiwan, na posibleng magdulot ng labanan kung saan malaki ang papel ng drone warfare. Paulit-ulit nang binigyang diin ng Pilipinas na kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa Taiwan, malaki ang posibilidad na madamay ang bansa. Ito'y dahil may tinatayang 200,000 overseas Filipino workers, OFWs, na kasalukuyang nagtatrabaho sa Taiwan. Gamit ngayon ng Filipino Navy ang mga lokal na gawang drone para magpatrolya sa mga karagatang nakapaligid sa mga isla ng bansa, pati na rin sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas na pinakamalapit sa Taiwan. Bilang paghahanda sa anumang posibleng kaguluhan, ibinunyag ni General Romeo Bronner na kasalukuyang gumagawa ang militar ng mga contingency plan o mga plano para sa malawakang paglikas ng mga Pilipinong manggagawa mula Taiwan kung kinakailangan. Dagdag pa ni General Bronner, nagtatag na ang militar ng isang bagong forward operating base sa Batanes upang magsilbing pansamantalang kanlungan kung sakaling kailanganing ilikas ang mga mamamayang Pilipino mula Taiwan. Sa ginanap na ika-27 Indo-Pacific Chiefs of Defense Conference na pinangunahan ng US Indo-Pacific Command sa Thailand nitong Agosto, binigyang diin ng komandante nitong si Admiral Samuel Paparo ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang frontliner sa pagpapanatili ng malayang at bukas na Indo-Pacific region. Dahil sa lokasyon ng bansa bilang isang arkipelago, nananatiling kritikal ang papel ng Pilipinas sa seguridad ng rehiyon. Kaugnay nito, lalo pang pinagtitibay ng bansa ang alyansa nito sa Japan, kabilang ang donasyon ng 5 coastal surveillance radars na layong makatulong sa pagsubaybay sa South China Sea. Patuloy ding pinapalalim ng Pilipinas at Japan ang kanilang ugnayang pangmilitar, bagaman patuloy pang sinusuri ng bansa ang alok ng Japan na magbigay ng 6 na Akuma-class destroyers dahil sa ilang issue sa konstitusyon. Kasabay nito, lalo pang pinagtitibay ng Pilipinas ang alyansang militar nito sa Estados Unidos. Kabilang ang plano para sa mas malawak na partisipasyon sa susunod na taong Balikatan Exercises. Ang taunang pagsasanay na ito, na kilala bilang shoulder-to-shoulder training, ay lalahukan na rin ng mas maraming bansa gaya ng Australia, Japan, South Korea, New Zealand, Canada, India, France, United Kingdom at Germany. Samantala, nananatiling mataas ang tensyon sa South China Sea matapos ipahayag ng Pilipinas na hindi ito papayag sa plano ng China na magtayo ng nature reserve sa bahagi ng Scarborough Shoal.